Ang tunay na pagkawasak ng pagkatao ay nagsisimula sa maliit na panlalamang. Maraming tao ang hindi nakakaunawa na ang bawat panlilin lang ay unti-unting pumapatay sa sariling dangal. Kapag pinili mong manglamang, hindi mo lang sinasaktan ng iba kundi pati ang sarili mong kaluluwa. Ito ang uri ng pagkatalo na hindi nakikita sa salamin ngunit ramdam ng konsensya. Kung nais mong maging tunay na malakas, kailangang harapin ang katotohanan ito. Sa mundo na puno ng kompetisyon, madaling isipin na ang panlalamang ay paraan para umangat. Ngunit ang stoic na pananaw ay nagsasabing, ang tunay na lakas ay nasa integridad at disiplina ng sarili. Ang taong marunong magpigil sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa taong marunong mangdaya. Kapag pinili mo ang katapatan, pinipili mo ang katahimikan ng isipan. At ang katahimikan ng isipan, ang pundasyon ng tunay na tagumpay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang pagkawala ng dangal ay mas masahol pa sa pagkawala ng kayamanan. Kapag nilabag mo ang prinsipyo mo, nilabag mo rin ang sarili mong kalayaan. Ang Stoic ay naniniwala na walang halaga ang panalo kung ito ay galing sa panlalamang. Dito nagsisimula ang malalim na pag-unawa kung bakit kailanman ay hindi ka dapat manglamang sa kapwa. Ang panlalamang ay parang lason na dahan-dahang iniinom ng sariling puso. Sa simula ay tila walang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging sugat sa pagkatao. Ang taong sanay manglamang ay nawawala ang kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon sa kapwa. Ang tiwala ay nabubuo sa katapatan, nasisira sa isang maling desisyon. Kapag wala ang tiwala, kahit gaano ka pa kayaman o katalino, ikaw ay nag-iisa. Sa video na ito, sisiyasatin natin ang 7 malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay hindi kailanman landas ng karunungan. Makikita mo kung paano nito sinisira ang karakter, ang relasyon, at ang sariling kapayapaan. Ito ay hindi lamang moral na usapin, kundi isang pilosopikal na laban sa loob ng sarili. Kung nais mong maging isang tao na hindi natitinag ng kaguluhan ng mundo, mahalagang maunawaan ito. Manatili ka hanggang sa huli at tuklasin ang mga dahilan na magbabago ng iyong pananaw sa buhay. Dahilan number 1, sinisira mo ang sariling integridad. Ang integridad ay pundasyon ng pagkatao na hindi nabibili ng pera at hindi rin nakukuha sa panandali ang tagumpay. Kapag pinili mong manglamang, unti-unti mong sinisira ang pundasyong ito, loob ng sarili mong pagkatao. Ang Stoic ay naniniwala na ang pinakamataas na yaman ay ang malinis at tahimik na konsensya. Kung wala ang integridad, kahit gaano ka pa katalino at kahusay, may puwang na mananatiling hungkag sa loob mo. Ang taong walang integridad ay madaling mabuwag kapag dumating ang pagsubok dahil wala siyang matibay na paninindigan. Ang panlalamang ay panandali ang panalo na may pangmatagalang kapalit na hindi agad nakikita. Ito ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin na maganda sa simula ngunit guguho kapag dumating ang malakas na alon ng problema. Ang taong walang integridad ay walang matibay na sandigan sa oras ng krisis at kaguluhan. Ang katahimikan ng isipan ay nawawala kapag alam mong niloko mo ang iba para sa sariling pakinabang. Ang konsensya ay nagiging tahimik na hukom na patuloy na nagbabantay sa bawat kilos at desisyon mo. Sa pilosopiya ng Stoic, pagkontrol sa sarili ang tunay na kapangyarihan na hindi kayang agawin ng sinuman. Ang panlalamang ay tanda ng kahinaan sa pagdidisiplina ng isip, emosyon at kilos. Kapag hindi mo kayang pigilan ang tukso ng madaling pakinabang, ikaw ay nagiging alipin ng sariling pagnanasa at takot. Ang kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang pumili ng tama, kahit ito ay mahirap at hindi popular. Ang tunay na lakas ay makikita sa taong marunong tumanggi sa masamang pakinabang kahit walang nakakakita. Ang reputasyon ay anino ng iyong mga ginagawa sa araw-araw, at hindi ito kayang itago ng salita lamang. Kapag ikaw ay kilala sa panlalamang, ang tiwala ay unti-unting mawawala. Kahit sa mga taong malapit at mahalaga sa iyo, ang tiwala ay mahirap buuin, ngunit madaling masira sa isang maling gawain na inuulit-ulit. Sa Stoic na pananaw, ang pangalan na malinis ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan o kapangyarihan. Ang reputasyon na marumi ay mahirap linisin at madalas ay sumusunod sa tao hanggang sa huli ng kanyang buhay.
Ikaw ang unang nagdurusa sa sariling panlalamang kahit walang ibang nakakakita. Ang konsensya ay hindi natutulog at patuloy na magpapaalala sa bawat desisyong taliwas sa prinsipyo mo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa panlilinlang kundi sa pagiging tapat sa sarili at sa kapwa. Kapag pinili mo ang integridad, nipili mo rin ang katahimikan ng iyong kaluluwa at isipan. Ito ang unang malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay isang tahimik ngunit mabigat na pagkatalo sa sarili. Dahilan number 2, pinapatay mo ang tiwala ng mundo sa iyo. Ang tiwala ay pundasyon ng bawat ugnayan sa mundo na hindi kayang palitan ng anumang yaman. Kapag pinili mong manglamang, ang tiwalang ito ay unti-unting nawawala sa bawat taong nakapaligid sa iyo. Ang Stoic ay naniniwala na ang tao ay nabubuhay hindi lamang para sa sarili, kundi bilang bahagi ng komunidad. Kung wala ang tiwala, nagiging malamig at mapanganib ang mundo sa iyong paligid. Ang taong walang tiwala ay nagiging dayuhan kahit nasa gitna ng maraming tao. Ang panlalamang ay parang bitak sa salamin na patuloy na lumalaki sa bawat kasinungalingan at panlilinlang. Sa simula ay maliit at halos hindi pansin, ngunit sa paglipas ng panahon ay lumalawak at sumisira sa buong larawan ng pagkatao mo. Ang isang maling gawain ay maaring patawarin, ngunit ang paulit-ulit na panlalamang ay mahirap kalimutan ng isipan ng tao. Ang tiwala ay hindi ibinibigay agad, ngunit mabilis itong nawawala kapag ito ay sinira kahit minsan. Kapag nawala ang tiwala, kahit ang totoo mong salita ay pagdududahan at kukwestiyonin. Sa Stoic na pananaw, ang taong may dangal ay nagiging haligi ng kanyang komunidad at pinagmumulan ng katatagan. Ang panlalamang ay gumagawa sa iyo bilang panganib sa kapwa sa halip na sandigan sa oras ng pangangailangan. Kapag ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan, mawawala ang mga oportunidad na hindi mo man lang namamalayan na dumadaan sa iyong buhay. Ang mga tao ay natural na lumalayo sa taong kilala sa panlalamang dahil inuuna nila ang sariling proteksyon. Ang pag-iisa ay tahimik na kaparusahan ng sariling gawa na unti-unting nararamdaman sa paglipas ng panahon. Ang relasyon ay nabubuo sa maliliit na gawa ng katapatan sa araw-araw at sa konsistensya ng tamang kilos. Kapag sinira mo ito, ang pagbabalik ng tiwala ay nangangailangan ng mahabang panahon at matinding pagsusumikap. Ang Stoic ay nagtuturo na mas madaling panatilihin ang dangal kaysa ibalik ito kapag nawala. Ang panlalamang ay mabilis at madali, ngunit ang paghilom ng tiwala ay mabagal at masakit sa parehong panig. Ang bawat sirang relasyon ay nagiging paalala ng isang maling desisyon na hindi na mabubura sa alaala. Sa mas malalim na antas, ang taong walang tiwala ng iba ay nawawalan ng tunay na kapangyarihan at impluensya. Ang impluensya ay nakabatay sa kredibilidad at hindi sa panlalamang o pananakot. Ang tunay na leader ay iginagalang dahil sa prinsipyo at hindi dahil sa takot o manipulasyon. Kapag pinili mo ang katapatan, binubuo mo ang mundong handang tumayo sa iyong tabi. Sa oras ng kaguluhan, ito ang ikalawang malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay naglalayo sa iyo sa tunay na lakas at koneksyon sa kapwa. Dahilan number 3, sinisira mo ang sariling paglago at karunungan. Ang panlalamang ay hadlang sa tunay na paglago ng pagkatao at paghubog ng karakter. Pag umaasa ka sa daya, hindi mo hinahasa ang tunay mong kakayahan at disiplina. Ang Stoic ay naniniwala na ang pag-unlad ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsisikap at pagdidisiplina ng sarili. Kung pinili mo ang madaling daan, pinili mo rin ang mabagal at mababaw na pag-unlad ng isip. Ang taong hindi hinahamon ng sarili ay nananatiling maliit sa loob kahit pa malaki ang kanyang nakamit sa labas. Ang bawat pagsubok sa buhay ay guro na humuhubog sa karakter at karunungan. Pag nilaktawan mo ito sa pamamagitan ng panlalamang, ninanakawan mo ang sarili ng mahahalagang aral. Ang pagkakamali at paghihirap ay bahagi ng pagiging tao na may lalim at talino. Ang Stoic ay tinatanggap ang hirap bilang daan tungo sa kalinawan ng isip at tibay ng loob. Kapag iniiwasan mo ang hirap, iniiwasan mo rin ang karunungan na dulot ng karanasan. Ang panlalamang ay nagpapalakas ng ilusyon ng katalinuhan at tagumpay. Maaring magmukha kang matalino sa paningin ng iba, ngunit walang lalim ang iyong pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ang tunay na katalinuhan ay nasusukat sa kakayahang manatiling matuwid kahit walang nakakakita. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kaalaman na walang prinsipyo ay hungkag at maaring maging mapanira.
Kapag pinili mo ang prinsipyo, pinipili mo ang mas mataas at mas malalim na uri ng karunungan. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng katapatan sa sariling kahinaan at limitasyon. Kapag ikaw ay sanay manglamang, hindi mo kinikilala ang mga bahagi ng sarili na kailangang pagbutihin at paunlarin. Ang panlalamang ay nagiging maskara na tumatakip sa tunay mong kakulangan at takot. Ang Stoic ay hinaharap ang sariling kakulangan nang walang pag-iwas at walang pagdadahilan. Sa ganitong paraan, ang tao ay patuloy na humuhubog ng mas matibay, mas malinaw at mas disiplinadong sarili. Sa mas malawak na pananaw, ang taong umaasa sa panlalamang ay humihinto sa paglalakbay ng karunungan at paglalim ng pagkatao. Ang buhay ay isang paaralan na walang bakasyon at walang katapusan, kaya bawat karanasan ay mahalagang aral. Kapag pinili mo ang madayang tagumpay, pinili mo ang mababaw na buhay na walang tunay na kahulugan. Kapag pinili mo ang katapatan, pinipili mo ang malalim na pag-unlad ng isip, karakter at espiritu. Ito ang ikatlong malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay pagtalikod sa tunay na karunungan at sa pagbuo ng isang matatag at marangal na pagkatao. Dahilan number 4, pinabasag mo ang katahimikan ng sariling isipan. Ang panlalamang ay nagdadala ng ingay sa loob ng isipan na hindi kayang patahimikin ng anumang tagumpay. Kapag alam mong may nasaktan ka para umangat, ang isip ay hindi kailanman ganap na mapapahinga. Ang Stoic ay naniniwala na ang katahimikan ng isipan ay mas mahalaga sa anumang panlabas na panalo. Kung ang tagumpay ay galing sa panlalamang, ito ay nagiging mabigat na pasanin sa loob. Ang taong walang panloob na katahimikan ay laging hinahabol ng sariling anino. Ang konsensya ay parang ilaw na hindi mo kayang patayin kahit pilitin mo. Sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik ang mga alaala ng ginawa mong panlalamang. Ang panandaliang saya ay natatabunan ng pangmatagalang pagkabagabag ng isipan. Stoic ay nagtuturo na ang isip na payapa ay bunga ng tamang kilos at malinaw na prinsipyo. Kapag mali ang kilos, hindi magiging payapa ang isip kahit pa maraming palusot. Ang panlalamang ay nagpapalakas ng takot na ikaw ay mabunyag. Ang takot na ito ay nagiging anino na sumusunod sa bawat hakbang mo. Ang Stoic ay naniniwala na ang taong walang tinatago ay tunay na malaya. Kapag marami kang tinatago, marami ka ring kinatatakutan. Takot ay kaaway ng malinaw na pag-iisip at matatag na desisyon. Ang kapayapaan ay hindi nabibili at hindi rin nakukuha sa panlilinlang. Ito ay bunga ng pagkakatugma ng isip, salita at gawa. Kapag hindi magkatugma ang mga ito, nagkakaroon ng tensyon sa loob na mahirap ipaliwanag. Ang Stoic ay hinahangad ang buhay na simple at malinaw ang konsensya. Ang panlalamang ay komplikadong landas na puno ng kontradiksyon. Sa mas malalim na pagninilay, ang taong patuloy na nanlalamang ay unti-unting nawawala sa sarili niyang kapayapaan. Ang isip ay nagiging larangan ng labanan sa pagitan ng prinsipyo at pagnanasa. Kapag pinili mo ang katapatan, binibigyan mo ang sarili ng pagkakataong mamuhay ng tahimik at malinaw. Kapag pinili mo ang panlalamang, pinipili mo rin ang habambuhay na ingay sa loob ng iyong isipan. Ito ang ikaapat na malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay tahimik na kaaway ng panloob na kapayapaan at kalinawan ng isip. Dahilan number 5, pinapalayo mo ang sarili sa tunay na dangal. Ang dangal ay hindi simpleng imahe na ipinapakita sa ibang tao, kundi isang tahimik na paninindigan na naninirahan sa loob. Ito ay panloob na lakas na nananatili kahit walang nakakakita at walang pumapalakpak. Pag pinili mong manglamang, unti-unti mong inilalayo ang sarili sa mas mataas at mas marangal na bersyon ng iyong pagkatao. Ang Stoic ay naniniwala na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang papuri at panlabas na pagkilala. Kapag nawala ang dangal, nawawala rin ang tunay na respeto na dapat ay unang ibinibigay mo sa sarili. Ang panlalamang ay nagpapalakas ng ego sa ibabaw, ngunit nagpapahina ng karakter sa loob. Maaring tumaas ang tingin mo sa sarili, ngunit bumababa ang tunay mong halaga sa antas ng prinsipyo at integridad. Ang taong may dangal ay hindi nangangailangan ng panlilinlang upang maramdaman ang sariling lakas at halaga. Ang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay tahimik, matatag, at hindi naghahanap ng papuri o palakpak. Kapag umaasa ka sa panlalamang, umaasa ka rin sa panlabas na pagkilala na madaling mawala
at magbago. Ang dangal ay nasusukat sa kung paano ka kumikilos kapag walang nakakakita at walang umaapresyo. Kapag pinili mo ang tama sa gitna ng tukso, pinapalakas mo ang iyong paninindigan at panloob na identidad. Kapag pinili mo ang panlalamang sa lihim, pinapahina mo ang sarili mong pundasyon na dapat ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang Stoic ay hinahangaan ng taong nananatiling matuwid kahit walang gantimpala at walang nakakakita. Ang ganitong tao ay hindi natitinag ng opinyon ng iba dahil ang kanyang pamantayan ay nasa loob. Ang panlalamang ay gumagawa ng distansya sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang nais mong maging sa hinaharap. Habang lumalayo ka sa dangal, lumalayo ka rin sa ideal mong sarili na puno ng lakas, linaw at prinsipyo. Ang Stoic ay palaging nagsisikap na maging kaayon ng sariling prinsipyo, kahit ito ay mahirap at hindi komportable. Pag ang kilos mo ay salungat sa prinsipyo, nagkakaroon ng hidwaan sa loob na patuloy na lumalaki. Ang hidwang ito ay unti-unting nagpapahina sa iyong pagkatao at nagpapalabo sa direksyon ng iyong buhay. Sa mas malalim na pagtingin, ang taong nawalan ng dangal ay nawalan ng matibay na sentro na nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa buhay. Ang mundo ay maaring pumalakpak at humanga, ngunit ang loob ay nananatiling hungkag at hindi mapalagay. Kapag pinili mo ang dangal, pinipili mo ang buhay na hindi nangangailangan ng maskara at panlilinlang sa sarili. Kapag pinili mo ang panlalamang, pinipili mo ang buhay na puno ng pagtatago, pag-iwas at panloob na tensyon. Ito ang ikalimang malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang ay paglayo sa tunay na dangal at sa marangal, malinaw at matatag na pagkatao. Dahilan number 6, pinapalala mo ang kaguluhan sa mundo sa iyong paligid. Ang panlalamang ay hindi lamang personal na pagkakamali, kundi isang binhi ng kaguluhan sa loob ng komunidad at lipunan. Kapag pinili mong manglamang, nagdaragdag ka ng kawalan ng katarungan sa mundo na matagal nang naghahanap ng balanse. Ang Stoic ay naniniwala na bawat kilos ng tao ay may epekto sa mas malaking kaayusan ng buhay at sa takbo ng sangkatauhan. Kung mali ang kilos mo, may domino effect ito sa isip, damdamin at kilos ng iba na nakakasalamuha mo. Ang isang maliit na panlalamang ay maaaring maging malaking sugat sa tiwala ng lipunan. Kapag ito ay ginaya at pinalaganap, ang mundo ay gumagana sa tahimik na kasunduan ng katapatan, respeto, at pananagutan sa kapwa. Kapag sinira mo ang kasunduang ito, binabasag mo ang kaayusan na nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang panlalamang ay nagtuturo sa iba, ang daya ay katanggap-tanggap na paraan para umangat at makalamang sa buhay. Ang Stoic ay naniniwala na ang tao ay dapat maging halimbawa ng kaayusan, disiplina at katarungan sa bawat sandali. Kapag ikaw ay nanlalamang, nagiging bahagi ka ng problema na kinaiinisan mo rin kapag ikaw ang naaapektuhan. Ang panlalamang ay nagpapalakas ng kultura ng pagdududa, takot at pagiging mapagmatyag sa kapwa. Kapag nasanay ang mga tao sa panlalamang, mawala ang bukas na komunikasyon at ang natural na pagtutulungan ng komunidad. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kooperasyon at pagtutulungan ay mas malakas kaysa sa kompetisyong puno ng daya at panlilinlang. Kapag walang tiwala, bawat tao ay nagiging bantay ng sarili at hindi katuwang ng kapwa sa pag-unlad. Ang lipunan na puno ng pagdududa ay mahina, magulo at madaling gumuho sa oras ng krisis. Ang tunay na kaayusan ay nagsisimula sa loob ng bawat individual at sa araw-araw na desisyon ng bawat tao. Kapag pinili mo ang katarungan, nagdaragdag ka ng linaw, katatagan at pag-asa sa mundo sa iyong paligid. Kapag pinili mo ang panlalamang, nagdadagdag ka ng ingay, kalituhan, at hindi pagkakaunawaan sa relasyon ng tao. Ang Stoic ay hinahangad ang buhay na nakaayon sa kalikasan, rason at makatuwirang pamumuhay. Ang panlalamang ay laban sa rason at laban sa natural na kaayusan na nagbibigay balanse sa buhay. Sa mas malawak na pananaw, ang taong nanlalamang ay nagiging aktibong bahagi ng kaguluhan na kanyang kinatatakutan at kinukondena. Ang mundo ay salamin ng kolektibong kilos ng bawat isa. Kaya bawat maliit na gawa ay may ambag sa kabuuan. Kapag pinili mo ang katarungan, pinipili mo rin ang mundong mas payapa, mas malinaw at mas makatao. Kapag pinili mo ang panlalamang, pinipili mo ang mundong puno ng tensyon, galit at patuloy na hindi pagkakaunawaan. Ito ang ika-6 na malalim na dahilan kung bakit ang panlalamang
ay hindi lamang personal na pagkakamali, kundi isang tahimik, ngunit makapangyarihang ambag sa kaguluhan ng mundo. Dahilan number 7. Inilalayo mo ang sarili sa tunay na kahulugan ng mabuting buhay. Ang mabuting buhay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, sa kalidad ng pagkatao na hinuhubog mo sa bawat araw. Kapag pinili mong manglamang, inilalayo mo ang sarili sa mas mataas at mas marangal na anyo ng pamumuhay na may malinaw na direksyon. Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na layunin ng buhay ay ang mamuhay ayon sa birtud, rason at matibay na prinsipyo. Kung ang tagumpay mo ay nakabatay sa panlalamang, ito ay hungkag at madaling gumuho kapag nawala ang panlabas na pakinabang. Ang taong lumalayo sa birtud, lumalayo rin sa tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin o dayain. Ang panlalamang ay nagbibigay ng pansamantalang pakiramdam ng kapangyarihan, kontrol at pag-angat sa iba. Ngunit ang kapangyarihang ito ay marupok dahil ito ay nakatayo sa kahinaan, pagkakamali o pagkawala ng iba. Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay ang kapangyarihan sa sarili, sa emosyon at sa pagnanasa. Kapag umaasa ka sa panlalamang, pinapakita mo na hindi mo pagganap na nasasakop ang sarili mong pagnanasa at takot. Ang taong hindi makontrol ang sarili ay hindi kailanman magiging tunay na malaya. Kahit pa mataas ang kanyang posisyon, ang mabuting buhay ay nangangailangan ng pagkakatugma ng isip, salita at gawa sa araw-araw na pamumuhay. Kapag ang gawa mo ay salungat sa prinsipyo, nagkakaroon ng lamat sa loob ng pagkatao na mahirap pagalingin. Stoic ay hinahangad ang buhay na simple, malinaw at walang kontradiksyon sa pagitan ng paniniwala at kilos. Ang panlalamang ay nagdadagdag ng komplikasyon, pagtatago at panloob na salungatan sa iyong isipan. Ang salungatang ito ay dahan-dahang kumakain sa kapayapaan ng buhay at sa tiwala sa sarili. Ang kaligayahan sa Stoic na pananaw ay bunga ng kabutihan ng karakter at hindi lamang ng panlabas na tagumpay o papuri. Pag pinili mo ang panlalamang, pinipili mo ang maling sukatan ng kaligayahan na nakadepende sa opinyon ng iba.